Pilipinas, ang oras po 6:40. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang programang Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Araw na naman po ng Martes, malaki ang itinaas sa presyo ng produktong petrolyo at sana po ay kayo ay nakapagpakarga sa inyong mga sasakyan. Dahil, ay ang laki po ng itinaas. Ano po, nakakalungkot, parang sunod-sunod Anyway, samahan niyo po ako, ang Panyera ng Bayan hanggang 7:30 ng gabi. Tatalakayin po natin kung pwede pa bang bawiin ang lupa na ipinangalan na ng mga magulang mo sa iyo. Normal po ito na nangyayari, hindi po ba? Usapang Legal. Kasi sa dami po ng mga nagme-message sa atin, laging tinatanong, ay attorney, ipapangalan ko na po sa anak ko kasi yung pong naghiwalay na po kami ng tatay niya Tapos gusto ko mapunta doon sa aking mga anak or sa aming mga anak yung property para matiyak na yung asawa ko, yung mister ko na naglolo ko na sumakabilang bahay, wala nang makukuhang parte, no? O kaya naman attorney, para po makatipid, no? Ay ididiretso ko na lang po sa aking anak yung property. Abay, wala pang 18 anyos ang anak. Bibili ng property, ipapangalan kay Sofia. Gano'n na lang, no? Ipapangalan sa anak ang property para daw makatipid. At later on, para hindi na po pag-aawayan ng mga anak namin or ng mga anak ko. Usapang Legal. Ang tanong ngayon, paano kung ngayon, magulang at anak ang nag-aaway at yung anak mo pala pasaway kung ano-anong pinaggagawa, winawaldas, o kaya naman gusto mo na lang bawiin dahil walang natitira sa iyo at hindi ka naman sinusustentuhan ng anak mo ngayong hirap na hirap ka. Pwede mo pa bang bawiin ang property na ito? Usapang Legal. Yan po ang tatalakay natin tonight. Kaya naman if you have questions, 0919-282-6485. Pwede din po kayo magpadala ng inyong mensahe bilang comment sa ating DZRH News DZRH TV 4K live stream sa YouTube at DZRH News Facebook Live, gayon din sa DZRH News Television Facebook Live. Usapang Legal. Okay, umpisa na po natin. Kasi sa ilalim po ng Civil Code, meron pong tinatawag na implied trust, na sinasabi kung ang isang person or isang tao, na bumili ng property, nagbayad sa isang property, pero ang title ay ipinangalan sa iba, Yung halimbawa, deed of sale, pati na rin yung title ipinangalan sa iba at walang at ang sinasabi, ang iniisip niya, ito ay wala siyang intensyon na gawin itong regalo sa kanya, pero ito'y para ikuble o kaya naman ay para ipagamit lang. Dahil attorney, kagaya ng isang texter natin, attorney, ako po yung anak ko po ay nag-a-apply ng Shenzhen visa. Kailangan po may proof of income, meron po patunay, meron pong anong tawag doon, yung ipapakita na meron kang mga ari-arian, na meron kang property, dito sa Pilipinas, ipapakita ang inyong bank account, yung laman na meron kang deposit sa bangko, kaya po ipapangalan muna sa kanya. Pwede ko pa po mabawiin ito. Paano po kung kinakamkam na niya? Usapang Legal. Umamin, common po ito, o minsan naman yung mga OFWs natin dyan, kagaya na lang ni na Miss Joy Garimbao, ni Miss Gael, ni Valentino Milena Poncia, eto pang sino pa bang mga mga OFWs natin dyan. Itong si Peter Lynn Sanchez, hindi ko sinasabing kayo, pero may mga OFWs tayo na yung iba ay listeners, ang ginagawa, bibili ng property, ipapangalan ko po muna kay nanay, o ipapangalan ko po muna kay tatay, or ipapangalan ko po muna sa aking kapatid, at pagkatapos pag nakauwi na po ako for good, saka ko na lang po kukunin
ano ang mangyayari dito. Usapang Legal. Or kung hindi man, kasi may asawa ka, kayong dalawa mag-asawa, pero yung asawa mo, meron palang anak sa una. At ang ginawa ninyo, dahil naninigurado ka para sa mga anak mo, ipapangalan ko na. So, sa anak natin, para yung mga anak mo sa una ay walang mahahabol, no? At limitado lang para makatiyak. Ngayon, no? Ikaw ang nangangailangan. Ano ang mangyayari ngayon, no? Dahil ipinangalan mo na sa iyong anak ang mga ari-arian. Paano kung nangangailangan ka na ospital, meron kang matinding malubhang karamdaman at kailangan mo ng pera? Paano na nga ba ito? Usapang Legal. Ayan. So yan po ang ating tatalakayin or tinatalakay tonight. No, ang tanong, pwede ba, attorney, yung bigay bawi? Hindi ba ito ay touch move kapag ganito na? Ayan. So, ipadala po ang inyong mga questions. Magandang gabi po muna sa lahat ng mga nanunood, nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Lalo na sa iyo, Valentina Melena Poncia, si Ma'am Joy Garimbao, nanunood sa atin sa Michigan. At ito si Gael, magandang gabi sa iyo. Marcelo M. at Andy Sarmiento. Nanonood din po sa atin tonight. Roxanne Costo. Si Miss Roxanne Costo, ikaw ba yung OFW, Miss Roxanne? Or hindi naman OFW pero nasa ibang bansa na dahil ipinitisyon ng magulang. Meron tayong anak. Meron tayong listener na ganun Si Ma'am Grace Recta, Nelia Hines, magandang gabi po sa inyo. Violeta Montecalvo Zambrano, Ma'am Violi, magandang gabi po sa inyo. Gayon din sa iyo, Josephine Garimbao, Tita Ami Miraflor Garcia, Algares Sarad, at si Myrna de la Cruz. Magandang gabi po sa inyong lahat. Siyempre, si Riza Martinez, Ria Soto at Eduardo Narvaez, nanunood din sa atin. Henry Dolohan, Leo Havares, at mga taga Puerto Princesa City sa Palawan. Gayon din si Daddy Roel Resio, Jerry Sumagaysay, Mami Belen Rivera at Jericho Ferrer. Hindi nawawala din yan yung mga yan. At siyempre pa, nangunguna sa ating DZRH News, Mr. Kenneth Arevalo. Usapang Legal. Ayan, so dakuan po natin ang ating talakayan, no? Dahil napakarami po. Unang-unang question po kasi dito sa ating pinadala sa atin, noon pong 2013 ay inilipat ng mama ko ang title ng lupa sa kapatid ko kasi, ito po yon binabanggit ko kanina, kasi nag-a-apply siya ng Schengen visa. Si mama, yung pong Schengen visa para po dun sa European countries, no? Si mama pa din po ang nagbubuwis taon-taon at siya pa rin po ang nakatira sa property. Nang mag-asawa po ang brother ko, hindi niya kasundo ang mama namin. Ngayon, inaangkinan niya ang property at gusto na niyang paalisin si mama. Usapang Legal. Napakasakit, Kuya Eddie, hindi po ba? Ang lungkot, no? Pinagamit ang property, nagbagad ng loob, pagkatapos yung asawa, no? Yung napangasawa ng anak niya, ang nagmamatigas ngayon na paaalisin ang totoong may-ari ng property. Ay ano naman ang gagawin nyo ngayon? Ayan. So yan po ang problema, unang problemang legal na tatalakayin natin tonight. Usapang Legal. Antabayanan po ang ating talakayan sa ating pong pagbabalik. Ang oras po ngayon, 6:49 ng gabi. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik po ang Usapang Legal kasama ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Magandang gabi po muna sa lahat ng mga nanunood, nakikinig sa atin sa Ramirez Organic Farm sa Barangay Labakid, President Manuel Rojas, Zamboanga del Norte. Lalong-lalo na po si Marialyn Sumambod Rambo. Magandang gabi po sa inyo. At gayon din sa iyo, Evelyn Manaloto Malyari at si Donna Bell, Odette Oxales, and Miss Eds Maglakas Kumiling. Usapang Legal.
Ayan, so ipagpatuloy po natin ang ating talakayan. Ang reaksyon ng Gael Enrica, salbahe. Hindi po ba? Talaga maiisip mo yun, di ba? Kasi ang nangyari dito noong 2013, para po sa mga late tuners, noong 2013, inilipat ng mama ng ating texter or ating letter sender. Yung nag-message po sa atin, message sender, sabi niya, inilipat ng mama niya ang title ng lupa sa kanyang brother dahil nag-apply ito ng Schengen visa. Sabi nga ni Ma'am Grace Recta ay show money or papakita. Usually show money, di ba? Pero ito ay show title. Di ba? Titulo. Dahil syempre, kapag ka naman may mga ari-arian ka dito sa Pilipinas, ay iisipin na, hindi magtatago, hindi yan magti-TNT dito. O kaya naman, meron niyang sapat, meron niyang kakayanan, no, na isuportahan ng sarili niya habang nandito siya sa atin, no, nandito siya sa kung saan mang lugar. So, ayan. So, yung mother pa din niya ang nakatira doon sa property, bagamat ang title, no, ay nailipat na sa pangalan niyang kapatid niya. Yung hindi naman natin alam, walang naikwento dito kung nakapag-abroad or nakakuha nga ng visa ang kanyang kapatid, pero ang lumalabas, no, nag-asawa si Brother Bear, no? Nag-asawa ang kapatid ng ating nagpadala ng kanyang question, pero hindi nakasundo ng kanilang mama. At ngayon, no, inaangkin niya ang property at gusto niyang paalisin si mama. Usapang Legal! Hindi naman natin ito matatawag na alibughang anak dahil ang kanyang lang naman na ito, no? In-law, daughter-in-law. Pero sa sitwasyon na ito, di ba? Napakasaklap, Kuya Eddie. Usapang Legal! Ang tanong kaya dito, ano nga kaya ang deed of conveyance o dokumento, no? Paraan na ginamit para mailipat ang title ng property sa pangalan ng kapatid ng ating texter, no? Kasi maganda rin pong makita natin ito. Usapang Legal! Although malinaw, base doon sa message, kung ito po ang pagbabatayan, yung message ng ating texter is that wala talagang intensyon, no, na isurrender ang pagmamay-ari ng property dahil nga ang sinasabi ito ay short of show money or show property, show title, para lang maipakita sa British government na itong kapatid niya na nag-a-apply ng visa ay walang intensyon na mag-TNT at kaya din suportahan, no, ang kanyang sarili kapag nandoon na siya sa nais ng puntahan sa Europa. Usapang Legal! Maganda pong tingnan natin, balikan natin yung isang kaso. Ito po ay may title na Kabakungan, no, represented by Laigo Ali at kanyang mga kapatid, no, at yung versus yung Spouses Campos dahil sa sitwasyon po nito. Yun pong isang mama, si Mother Bear, si Margarita, nagmamay-ari po siya ng ilang parsela ng lupa sa Bawang, La Union. Shout out po sa mga taga Bawang, La Union. Medyo malaki-laki po ang sukat. Mga parsela po ito ng lupa. Ngayon, dahil nga po nag-a-apply daw ng visa ang isa sa mga anak ni Margarita, nagkaroon po ng deed of transfer, affidavit of transfer na pinapirmahan or pinirmahan ni Margarita pabor sa isa sa kanyang mga anak, itong lalaki niyang anak. Ngayon, itong transfer of affidavit of transfer of real property, ang sinasabi dito ay inililipat ko via donation ang property na ito sa aking anak na si Roberto. Usapang Legal! So nakapagbiyahe nga po sa US itong si Roberto bilang turista at noon nung nakapagbiyahe siya, nag-adopt siya ng dalawang mga anak, ng dalawang mga bata. At tapos meron siyang pinakasalan. So ito na ngayon. Bagaman at hindi nagsaswapang or hindi naman siya pinaalis, ang kwento naman is that si Margarita po ay namatay. No? Namatay si Margarita and therefore, yung kanyang mga natitirang anak na hindi nabigyan ng mga ari-arian ay nag-institute ng annulment doon sa annulment ng title pabor doon sa
pinagbentahan kasi ang nangyari, ito pong si Roberto ay ibinenta niya ang property sa mag-asawang Campos sa halip na ibalik sa kanyang ina na si Margarita. Usapang Legal! Ayan, masalimuot, no? Alibugha pa din. Ayan. So ang sabi nitong mga kapatid pa, yung mga anak ni Margarita or kapatid nitong si Roberto, aba, yan naman ay wala talagang intensyon, no? Bagaman at hindi sila nakapirma doon sa dokumento itong mga anak pa iba ni Margarita, ay sinasabi niya, hindi kami nakapirma dyan, pero we were there. At the purpose lang, ang tanging dahilan kung bakit inilipat ang title ng property or ang tax declaration ng property kay Roberto ay para lang suportahan, no, yung kanyang application doon sa US visa. Usapang Legal! Para lang ito i-accommodate yung request ni Roberto na may maipakita siya, no, doon sa US government dahil nga, no, gusto niyang magpunta sa Amerika. Usapang Legal! Ang sabi ng mag-asawang Campos na pinagbentahan ni Roberto sa properties na ito, wala kaming kinalaman diyan. Basta kami ay buyers in good faith or kami ay mga purchaser for value because malay ba namin sa internal arrangement ninyong mag-iina. Usapang Legal! Maliban pa dyan, namatay na si Margarita, namatay na din itong si Roberto, and therefore, no, wala na tayong pakialaman dyan, no? Wala na kaming pakialam sa naging arrangement ninyo, basta ako ay nagbayad ng halagang ito, and therefore, wala na kayong maihahabol pa. Usapang Legal! Ang sabi po ng Korte Suprema, itong si Roberto ay hindi siya talaga ang nagmamay-ari dahil noong inilipat bagaman at kumbaga simulated or fictitious lang yung mga nakalagay doon sa kanilang deed of donation or affidavit of transfer of rights at wala talagang intensyon na i-carry out ang mga ito, nagkaroon ng trust agreement, no? Nagkaroon ng resulting trust doon sa pagitan ni Roberto at dito kay Manay Margarita. Usapang Legal! Ibig sabihin, nananatili, no, yung legal title kay Nanay Margarita at hindi maaaring angkinin ni Roberto ang property. Maliban pa doon, kung hindi niya maaaring angkinin ang property, lalo nang hindi niya maaaring i-appropriate or ibenta o i-dispatcha ang mga properties na ito dahil ang kondisyon ng paghawak niya sa property is that ipapakita lang ito sa US government sa pag-a-apply ng visa, pero nananatili ang pagmamay-ari kay Nanay Margarita at even the administration of the property. Usapang Legal! Ayan, maliban pa dito, ang lumalabas pala, itong mga properties na ito ay unregistered properties and therefore, no, ang meron lang na pinanghahawakan si Roberto ay tax declaration. Ang sabi ng Korte Suprema, oy, Mr. Campos, kapag ka ikaw ay bumili ng isang unregistered land, no? At lumalabas na yung nagbenta sa iyo ay hindi talaga siya ang may-ari, abay, may tulog ka. Bakit kanyo? Kasi ang sinasabi, para ka maging isang purchaser for value or buyer in good faith, binili mo ang property, meron itong title, nagkandak ka ng due diligence at wala kang nalalaman na anumang depekto sa pagmamay-ari ng nagbebenta sa'yo. But in this case, this is an unregistered land and therefore, wala kang habol, kailangan mong ibalik ang property kay Margarita dahil wala na si Margarita, ang kanyang mga anak at legal na mga tagapagmana. Usapang Legal! Ayun, kaya, no, yun pong mga nasa parehong sitwasyon, no, dapat po ay alerto din tayo. Pero take note po, nasa sitwasyon ni Margarita, ang properties ay unregistered. Naka-tax declaration lamang ito at wala pong titulo. Paano kapag
titulo ang pinag-usapan or may title ang pinag-uusapan. Usapang Legal. Ayan po ang ating tatalakayin, no? Dahil meron pa pong isang kaso patungkol doon naman sa this happened in Minglanilla, Cebu. Sa Minglanilla, Cebu, Mamerto D versus Aldea. This is a 2017 case. Kinikwento ko na po sa inyo, no, para at least makuha natin yung gist ng kaso. Ito pong si Mamerto D, merong mga ari-arian na mga lupa doon sa Minglanilla, Cebu. Nasa 6,700 or 6,700 plus square meters na property at ito po naman ay titulado. Sa sitwasyon ni Mamerto D versus Aldea, ang nangyari, nung 2005, gusto niya pong ibenta ang kanyang property sa kanyang mga kapatid. At dahil yung mga kapatid ay interesado, pumunta sila sa municipal assessor para kumuha ng tax declaration. Ngayon, nung nakakuha po sila ng tax declaration, nadiskubre nila na yung lupa na ito ay nagkaroon ng mga anomalous transactions at yung owner's duplicate copy ay lumalabas na idineklara na nawawala. At dahil dito, yun pong nagkaroon ng bagong owner's duplicate copy at na-issuehan ng transfer certificate of title. Pero nung ma-issue ang transfer certificate of title, ito raw po ay isinangla naman sa isang attorney Lim. Usapang Legal. Ngayon, ang nangyari ay sabi ni Mamerto D, wala akong ganyang transaksyon. Hindi nawawala ang title ng property ko. Nasa akin, eto nga oh. So, sumulat po si Mamerto D sa Register of Deeds of Cebu at sinasabi niya na ang duplicate copy, yung owner's copy ng TCT number blah 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 ay nasa akin at hindi ito nawawala. So, sabi niya, wala rin akong transaction whatsoever, wala akong mortgage, hindi rin ako nagpetisyon para sa issuance ng owner's duplicate copy. Usapang Legal. Sa isang banda, lumalabas naman na isang babae ang bumili ng property nito ng kumbaga ay tingi-tingi, dalawang tingi. So sabi doon, itong si Aldea, nagngangalang Lourdes. Itong si Aldea, may ipinakilala sa kanya ang tiyahin niya na nagsasabi, may ipinakilala sa kanya ang tiyahin niya na nagsasabi, "Uy, may binibenta ng property doon sa Minglanilla, baka gusto mong bilhin." So, ang ginawa niya, binisita niya ang property. So, unang act of due diligence, binisita niyang personal ang property. Pero, the thing is, hindi po niya personal na nakaharap itong si Mamerto D. Usapang Legal. Pero pinakitaan siya ng kopya ng transfer certificate of title na reissued by the Register of Deeds. So lumalabas, noong pong nawala, nagkumuha ng panibagong transfer certificate of title ang manggagancho, yung impostor, na nakapangalan pa din kay Mamerto D. So si Mamerto D, yung impostor na Mamerto D, ay may hawak noong bagong in-issue na transfer certificate of title at ngayon, ang nangyari, ibinenta niya yung more than half of the 6,700 square meters. So binili ito ngayon ni Lourdes at nagkabayaran pa sila doon sa isang hotel sa Cebu City. Usapang Legal. Pero during the negotiation and during the visit, hindi po nagpakita sa kanya si Mamerto D. But yung peking Mamerto D, ang pinakita lang ay meron siyang senior citizens ID at kung ano-ano pa. So akala niya itong impostor na Mamerto D, ito yung totoong Mamerto D. Usapang. Diba? Napaka-komplikadong kaso. Yan. Pero, so, pagkatapos nito, binili pa ulit niya yung kalahating natitira at nagbayad siya ng umaabot ng 1.6 million pesos. Pero, lumalabas na ang totoong value ng property at the selling rate doon sa lugar na yon ay halos
kulang-kulang 6 million pesos na. Ikumpara mo ang purchase price na halos 6 million yung actual na value ng property at ang 1.6 million na binayaran lang nitong si Lourdes Aldea. Usapang Legal. Ngayon, ang nangyari, itong si Mamerto D ay nagsampa ng petisyon. No? By the way, ito pong dahil naka-mortgage pala ang property, ang nag-mortgage din itong peke, impostor na Mamerto D. Binayaran pa ni Lourdes Aldea yung pagkakautang kay Attorney Lim. O, di ba? Tapos ang ginawa nitong si Mamerto D, nagsampa siya ng complaint for declaration of nullity of the deed of sale, gayon din recovery ng real property with injunction and damages. Ayan. Usapang Legal. Aba, alam niyo po ba si Mamerto D doon sa regional trial court, natalo siya. Sabi, buyer in good faith itong si Lourdes dahil, no, wala naman siyang kamalayan. Malay ba niya na peke itong kausap niya? Malay ba niya na peke yung taong pinagbigyan ng pera? Nagpakita ng senior citizens ID Usapang Legal. Ayan, pero dumulog po sa Court of Appeals itong si Mamerto D at doon binaliktad po ng Court of Appeals ang desisyon. Nag-MR, motion for reconsideration, at natalo pa din ulit itong si Aldea at nanalo itong si Mamerto D. Sabi niyang ganon, yung owner's duplicate certificate of title, hindi naman talaga nawawala Therefore, yung reissuance ng title, ng certificate of title, ay void. Mali ito, wala itong bisa. Kasi ang sinasabi ng PD 1521, kapag ka ang owner's duplicate certificate of title ay hindi naman talaga nawawala, but is in fact, or sa totoo lang, ay nasa possession ng ibang tao, at pagkatapos nagkaroon ng reconstitution or reissuance ng bagong title, yung inisyo na itong reconstituted or reissued title, hindi po ito, wala po itong bisa at void dahil in the first place, hindi naman naka-acquire ng jurisdiction ang korte doon sa property or doon sa kaso. Usapang Legal. Ayan, dahil ang sinasabi, maari mo lang makahilingin ang reissuance ng bagong title doon sa property kapag nawawala ang title nito. Sa kaso ninyo, hindi naman nawawala. Therefore, wala, sabi ng Korte Suprema, walang bisa itong bagong kopya ng transfer certificate of title. Ayun. Paano naman yung claim nitong buyer? Usapang Legal. Sabi ng buyer, hindi naman, ako naman ay buyer in good faith. Malay ko ba, no? I paid for the value of the property, wala akong kamalayan, at alangan namang investigahan ko pa, no? Itong nagbibenta, nagpakita siya sa akin, meron siyang senior citizens ID, nag-inspect ako, tapos alam ko lang na, nagpakuha pa ako ng bagong certified true copy ng title doon sa Register of Deeds, nakalagay doon, reissued, so malinis ang title, no? And therefore, hindi pwedeng walang bisa itong bentahe na ito. Usapang Legal. Sabi po ng Korte Suprema, tanging ang innocent purchaser for value ang maari mag-invoke ng mirror doctrine. Ano ba yung mirror doctrine? Ang sinasabi po sa mirror doctrine, yung tao na nagdi-deal with a registered land, maaaring mag-rely doon sa four corners nitong title na ito. Dahil, no, unang-una, ang title ay indefeasible, no? At pinapalagay na tama ang lahat ng ito. Usapang Legal. Hindi na maaari kailangan pang imbestigahan. Kaya lang, ay hindi pa rin masasabi na buyer in good faith si Lourdes. Bakit? Dahil hindi naman siya nagkandak ng thorough investigation, dahil tanging kumuha lang siya ng certified true copy ng title, pero hindi niya inisip na maaring may encumbrance dahil kapag po kasi nag-reissue ng bagong title o kaya naman ay nagkaroon ng reconstitution ng title sa property dahil nga nawawala ito,
Kaakibat po nito yung sinasabi na yung lahat ng anumang status na naka-indicate doon sa original or pinapalitan natin na title ay kinikerry ito, dinadala ito ng bagong title. Kasama ang mga kondisyon ito, bagaman at hindi ito naka-recite dito sa title na ito. Meron lang general na stipulation or notice na lahat ng kondisyon ng sitwasyon ng ownership, pagmamay-ari ng property nito ay nananatili kahit pa bago na ang title dahil nire-replace natin ang missing title. Usapang Legal! Maliban pa dito ay bakit nga ba hindi niya hinanap during the negotiation yung totoong may-ari? At bakit din, hindi ba siya dapat daw ba nagduda na bakit ibibenta ang property sa napakababang halaga na 200 pesos. Samantalang kamahal per square meter, samantalang kamahal-mahal ng value ng property. Yung gross undervaluation ng property doon sa deed of sale, dapat nagtanong ka na, nagduda ka na, bakit ganoon? Usapang Legal! Kaya naman po ang sabi ng Korte Suprema, Oy, Lourdes, ibalik mo kay Mamerto ang property na ito kahit pa nakapangalan na sa iyo ang property. Usapang Legal! That is the moral of the story. So anong dapat natin gawin? Due diligence. Ayan. Ang sinasabi, hinawakan mo lang ang property para kay Mamerto in the meantime. Dahil hindi ka buyer in good faith. Usapang Legal! Magandang gabi sa iyo, Kuya Mario Manuba, Insan, Evelyn Rodelas, gayon din sa iyo, Donna Bell, at syempre pa Cesar Boy Petrache dyan sa Mandaluyong, Archie Valencia sa Zamboanga City, gayon din sa iyo, Ria Soto. Babasahin natin sa ating pagbabalik yung iyong question. Daddy Ruel, sabi niya, marami pong ganyan magkakapamilya, magkakapatid at magulang nagkakasira dahil sa mga nagiging asawang walang galang. In short, aswang. Paano po kung ang pamangkin pinangalan ang lupa? Pwede pa rin ba mabawi? Sasagutin natin yan, Kenneth, maya-maya lamang. Florence Regalo, magandang gabi. June Dasun Agalot, at nanunod sa atin dyan sa Manila. Si Evelyn Manaloto Malyari at Marialyn Rambo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bobay Pertos, magandang gabi sa iyo. Usapang Legal! Si Aunt May at si Love TV Patrol daw, pero yun yung kanyang name Magandang gabi din po sa inyo. Valentino Melena Ponsya, hindi pwede maging mapagsamantala ang buyer dahil sa mura ng pagkakabili. Sa huli, talunan ka lang, iyak. Sabi niya. Marcelo M., good evening po. If my siblings could still sell my father's property sold to me in 2005. God bless. Sabi niya, kung ito po ay naibenta na sa iyo, at totoo ang bentahan, hindi na maaari pa itong mabawi. Basta totoo po ang naging bentahan. Ngayon, ang sinasabi mo ay mura ang pagkakabenta. Kung mura ang pagkakabenta, pero pasok pa din doon sa limit na isinasaad ng batas, or nasa zone, within the zonal valuation or fair market value, I see no reason kung bakit pa mahahabol ng mga kapatid mo kung totoong naibenta na sa iyo ang property. Usapang Legal! Jody Zay and Kristen Carla Villarasa, magandang gabi po sa inyo. Chons Arceo is watching. Siyempre pa, hinahanap ko yung mga taga Pangasinan, mga taga Tayug Pangasinan, Ivy Gutierrez. Magandang gabi po sa inyo. At Miss Cherry Tarayo, hinahanap din kita. Mukhang namimiss kita ngayon. Usapang Legal! Magbabalik po ang program, ang Usapang Legal. Ilan po muna mga paalala, dyan lamang po kayo. When we come back, all yung pong mga questions ay sasagutin natin. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal! Nagbabalik po ang Usapang Legal kasama ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Bakit na, ano yun? May naririnig akong extra, boses. Ano yun? Okay, ito na. Sorry po. Okay na, nawala ko na.
Nagkasabay. Magandang gabi, Pedro, dyan sa Italy. Magandang gabi po sa inyo. Ganyan Bernardo Bacanto at maraming iba pa. Ito rin yung mga tagapakinig natin sa DZR, dating page natin ng DZRH Dos Compañeras. Nanunood din po sa atin. Especially itong magandang gabi po sa iyo at Amon Biton, and then Steve Tanod, ganyan Attorney Winnie Mirera, Lot Iturralde, Mario Manuba, Renato si DJ Mons Kicuerpo, Aris Labayandoy, Warnie Kabuyaw, April Rose Altamia at Marites Liedo, ganyan si Josephine Garimbao at Ma'am Grace Recta. Thank you very much for watching. Nabanggit ko na yata yung iba sa inyo. Pero ipagpatuloy po natin ang talakayan, no? Before we pause for commercial, sabi ko ay sasagutin ko yung question ni, sino na nga ba yun? Yung kay, magandang gabi sa iyo, Ray Martin Tarniegra, Odette, at syempre Tita Rose Manuba. Frui Vita, magandang gabi din sa iyo, at Aldos Villamater. Ito, pwede bang ilipat ang property under tax deck sa anak kung namatay na ang nakaposisyon dito? Private property po ito. Pero pwede naman, no? Kailangan nyo lang po, no? Yung maglilipat dito ay yun pong may-ari. No, yung totoong may-ari ng property at yung naka-tax deck. Wala pong problema yun. Basta totoo po ang transaksyon. Sa anong kailangan nyo lang po na mag-provide ng valid deed of conveyance, either deed of transfer, deed of sale, deed of donation, no? Pwede po ninyo itong gawin. Wala pong hadlang, no? Basta yung maglilipat ay siya pong totoong may-ari ng property. Usapang Legal. Okay, ito pa nasaan na ba yung asan na ba yung PA natin dyan? Paki-screenshot nyo nga yung question para mas madali kong mahanap. Nawawala eh. Okay. While waiting, assuming na may mag-a-assist sa akin. While waiting, pakitingnan nyo nga kung sino yung nag-message na yun para makuha ko po yung kanyang question. Kasi sa I think that was Ivy Gutierrez, Cesar Boy Teche, magandang gabi sa'yo. Ito, properties ng mga parents ko ninakaw ang title. Pinagbili, sabi niya, nasa third party na po ang nagmamay-ari. Check po namin, hindi na po ako humabol. Mauubusan po ako ng pera na isang bala lang daw po ako pag binawi ko. Sinabi ko na sa sister ko, bili ng mother ko na hatiin. Nasa aming magkapatid. Tapos nakamatayan na po ng sister ko. Mabuti po naka-loan ako ng house and lot. Salbahe po ang aangkin ng property kong tinayuan na po ng apartment kaya nawala na po ako ng habol. Pinapirma pa po ako ng judicial agreement. Naku, yun ang nakakalungkot Usapang Legal. So hindi pa pala talaga siya question. By the way, no? Maidagdag ko lang, kapag ka po kasi may title ng property under the Torrent system, ito po ay indefeasible. Ibig sabihin, hindi na po ito basta-basta madadaig, matatalo ng kung anumang dokumento. Dahil ito po ang pinakamatibay na proof or ebidensya ng pagmamay-ari. Pero, hindi po sa lahat ng pagkakataon ay mananaig ang ganitong sitwasyon, no? Bagaman po, at ang title ay nakapangalan na sa isang tao kung ito ay na-secure niya or nakuha niya by fraud. Ano ba yung fraud? Panluloko, panlilinlang, pineking dokumento, no? Pineking dokumento ng transaksyon, maari pa rin po itong maipawalang bisa. Usapang Legal. Ayan. So hindi po sa lahat ng pagkakataon, bagaman at yun pong nagsasabi na ako ang totoong may-ari nito, pineke lang niya ang pirma ko dyan, kailangan po niyang patunayan ang totoong pangyayari. Kailangan pong patunayan na mayroon ngang panluloko, panggagancho. Kagaya ng nangyari doon sa sitwasyon nitong D versus Aldea. Usapang Legal. Ayan. Nagkakaroon po ng presumption or ng indefeasibility of title dahil gusto rin naman natin na maging stable, no? Na ang mga buyer ay magkaroon din naman ng kapanatagan ng isip na kapag bumili siya ng property, hindi siya nangangamba na matapos niyang magkaroon ng due diligence, mag-exercise ng due diligence at
gawin ang lahat, lagi pa rin siyang mangangamba, no? Kaya nga po kailangang matinding pagpapatunay na pineke nga ang dokumento o ang transaksyon. Usapang Legal! Ayan. So, si Grace, attorney, new follower po from Canada. May property po ako sa Pinas at husband ko ay foreigner. Wala kaming anak at nagkasundo kami na ipamana lang sa nag-iisang pamangkin ko ang property if ever mawala na kami. Ano po ang step na gagawin namin? Siyempre, maggawa po kayo, mag-execute po kayo ng will o pwede rin po naman na deed of donation, mortis causa, magte-take effect upon your death. Ayan. Binigyan po kami si Jesus. How do you pronounce your name? Is it Jesus or Jesus? Yan. Binigyan po kami ng lupa ng mother-in-law ko nung kinasal kami ng misis ko. Naka-deed of donation na naka-notary noong 2010, kaya lang hindi pa po namin napalipat ang title sa pangalan naming mag-asawa. Ngayon, sumama ang loob niya dahil hindi daw namin siya mabigyan ng apo. Binabawi niya ngayon. Notaryado na po. Ayan. Usapang Legal! O eto ngayon. Madalas sa atin, kapag ka may nag-donate, basta meron tayong deed of donation, akala natin solved na. Take note po, kapag ka may deed of donation, mahalaga po ang acceptance. Jesus, inaccept mo ba ito? Nagkaroon ba ng dokumento ng pagtanggap ng donasyon? Either separate document o kaya naman ay sa same document na nagsasabi na I accept. No? Nagkaroon ba ng ganito? Bakit? Kasi kung ito pong property na ibinigay sa inyo, no? At sabi niyo may deed of donation, kung hindi po ninyo ito tinanggap, wala kayong dokumento to that effect, baka magka-problema kayo. No? At another question, ito bang deed of donation ninyo, meron po bang kondisyon? Kasi may kapag ang deed of donation may kondisyon, no? At yung kondisyon na ito ay hindi natupad. Like for example, binibigay ko ang property na ito basta sa loob ng ganitong taon ay bago ako mamatay, magkaroon man lang ako ng apo, no? May mga ganyan, 'di ba? May mga ganyang kondisyon. Nagiging revocable po yung donation. Anong ibig sabihin nito? Maaring mabawi ang donasyon. But, no? Kung wala naman pong kondisyon, pagkatapos gusto lang bawiin, pagkatapos itong donasyon na ito ay tinanggap na ng pinagbigyan, yun pong donor o nagbigay ay kailangang bawiin ito sa pamamagitan ng revocation of donation, no? At ito po ay idadaan pa sa korte. Usapang Legal! Ay, bakit ganoon? Ang bilis ng oras. Napahaba yata ang kwento ko dun sa mga kaso. Diba? Ang dami ko pong nalalaman sa inyo at save ko po sa files ko. Salamat po, Attorney Seco, sa pagbasa po ng message ko. Nasa akin pa po ang judicial agreement. Hindi ko pa po pinipirma. Huwag po kayong pipirma. No? Baka kung sakasakali po, maisipan nyo ipaglaban pa dahil sabi ninyo mana po ito. Baka humanap lang po kayo ng magaling na abogado na bibigay sa inyo ng tamang payo at ipupursue ang kaso ninyo. Si Attorney Winnie Merera nanonood sa atin, magaling na abogado yan. Usapang Legal! Chance Arceo, pero sorry po, hindi ko Lane Lewis, magandang gabi. Hindi ko po naubos yung lahat ng mga questions, pero lupa problems pa din po tayo on Thursday dahil ang dami pa rin po at may mga messages pa rin po kayong pinadala. Grace Sansano, magandang gabi sa iyo. Dahil napakarami po ninyong messages na pinadala, eto po dumadating pa din. Sasagutin ko po ipagpapatuloy ko po yung mga questions ninyo on Thursday. Ayan. You should be publishing books, Guide to Land Ownership for Non-Lawyers. I like the topic tonight. Thank you very much. Magsama-sama po ulit tayo on Thursday. Yes, kinukonsider ko po magsulat ng libro na magiging guide ng mga
walang background sa batas para kung sakasakali po kayo ay naloloko, ay alam po ninyo, meron po kayong guide o kaya naman kahit yung pagpapatitulo ng lupa, inuumpisan ko na po ang pagsusulat. Ayun, baka naman siguro in this lifetime matapos ko. Usapang Legal! Magsama-sama po ulit tayo on Thursday. Same lupa problems, mana problems, sasagutin ko po yan on Thursday. Nakasama ko po sa kabilang side si Billy Domingo at syempre pa yung nag-assist sa akin dito si Gael Enriquez, gayon din si Kenneth Arevalo. Sasagutin ko yung mga questions din na pinadala nyo sa akin na in-screenshot ninyo. Magsama-sama po, balik-balik ako. Thursday po, 6:30 to 7:30 ng gabi, dito lang po sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas.